What's up? Good morning, Joel here and welcome sa ating channel. Ngayong araw is Sunday, March 8, kalagitnaan ng oil price hike. Karamihan ng mga gas station ngayon dito sa Coronadal City is yung mga presyo niya is above 70 pesos per liter na. Pero kanina nakakita tayo ng below 70 pa doon sa nakita natin, Sea Oil ba yun? Flying V 60 pesos per liter pa sa kanila, kaya we took the opportunity and nagpa gas up na tayo para lang sure. So nakapag full tank tayo doon. And yes, kung nagtataka kayo ngayon araw na to kung para saan ang video na to, I guess, well, naisip ko lang, I guess we're gonna talk about the ADB 350 performance, lalo na't marami nagtatanong about the suspension part of ADB 350. Parang gusto kong mamitik ngayon. Dala rin natin yung ating camera ngayon. Pupunta tayo doon sa area na hopefully meron tayong makitang mga nag-prepare, nagtatanim ng palay or may ginagawa sa palayan. Kasi yun ang gusto ko na gusto kong kuhanan ng pictures. So yeah, samahan nyo ako ngayong araw na to while we tackle and answer your questions about the suspension of ADB 350. So right now, ang 350 natin, we have 8,280 kilometers ng nagawa natin dito sa ating 350 so far. Okay, so napansin natin yung mga gas prices nga pala dito. Just to add, meron pa rin naman mga mangilan-ngilan na below 70 yung mga prices nila. Nakita ko yung Shell dito sa may palengke, around nasa 62 pesos ang per liter niya. Doon naman sa isang Flying V din, around 62 pesos din. Basta below 70 pesos pa rin naman siya. Pero the rest, puro mga more than 70 pesos na yung per liter. So just in case you guys are wondering. Alright, so andito na tayo sa spot na maraming mga palayan. Kaso nga lang, wala pang mga tanim. So Barangay Avancena. So sana yung may mga nagtatanim or na may nag-aani, yun ang mga gusto kong mga pitikan ngayon. Okay, so may nakita tayo dun na activity. Tingnan natin. Pero mukhang di naman nagtatanim. Ayun, may nagtatanim. Konti lang. Nga lang, konti lang sila. To be or not to be? Sobrang init pa naman dito, walang mataguan. Ang layo naman ng isa. Ayun ang ganda dito kapag umaga or hapon, lalo na kapag maraming tanim or mataas na yung palayan. Ang ganda tingnan. So, wala masyadong activity. Kung meron man, ang layo, hindi naman natin yun mapuntahan. Sa ang init, wala tayong mataguan. Anyway, siguro balik na lang tayo sa Mother Day about this. Ang hinahanap naman natin ngayong spot is if we can get an off-road, I guess. Alright, this is the best that I can para i-demonstrate yung mga lubak-lubak or off-road. Ito yung nahanap natin. This is basically provincial road lang siya. So ganito yung mga typical road na hindi pa simentado sa mga probinsya. May mga part na babato, may part na mabuhangin, may part na bitak-bitak. Ito yung pinakamabato, like this. So a lot of people are asking about the performance of the ADB 350 suspension. So
medyo nakalimutan ko na yung performance ng ADV 160, pero ang kung bakit mas maganda ang performance kasi ng ADV 350 gaya nito, at my weight around 72 kilograms. Ayan, bato siguro nagko-contribute na doon yung factor na mas maganda yung seat ng ADV 350. Of course, mas mabigat yung motor natin. So yeah, I would say in my own opinion na okay naman siya. Mas maganda naman yung performance ng suspension nitong ADV 350 as compared to the ADV 160. And the good thing about it is yung ADV 350 is meron siyang adjustable na suspension. So ang suspension nito can be adjusted into 1, 2 and 3 settings. Ang ADV 350, kapag naaalala ko pa nung una kong pagsakay sa ADV 350 talaga from the casa itself, na feel ko na talaga na maganda yung performance niya. So talaga ma-feel mo parang lumulutang ka first hand. However, syempre sa pagtagal-tagal na parang nasanay ka na rin, parang nagiging normal na lang sa'yo. However, kung galing ka sa ADV 160 then pumunta agad fresh pa, makikita mo talaga yung difference nila na mas maganda talaga ang performance ng suspension ng ADV 350 stock. Pag ganito naman sa mga bato-bato, sabi ko nga ba, depende siguro sa weight ng sumasakay. I find it na mas maganda ang performance ng ADV 350 suspension kapag may OBR tayo, pagka nakasakay sa akin si Mrs. Pero ganito parang hindi mo na mararamdaman yung mga lubak-lubak, pero pagka ako lang nararamdaman ko yung mga lubak-lubak. Of course, ang settings at my weight, which is 72 kilograms, ang pinaka-ideal para sa akin personally is setting number 2 and setting number 3. Kasi kapag nasa number 1 tayo, masyado siyang maalog, bumabalik agad. Yung ano ba tawag dyan, yung rebound niya is medyo mabilis. Samantalang ang pinaka number 3, which is yung ngayon, okay lang siya. Okay lang na halos hindi mo masyado tagtag, kumbaga, sa mga ganitong klaseng mga daan. Tapos another factor would be, I guess, like I said before, another factor would be the seat of this ADV 350. Sobrang premium niya, nakakadagdag din siya sa comfort when it comes to the suspension. Syempre nagko-contribute siya sa ganda ng suspension ng ADV 350 natin. I hope that answer your question, by the way, kasi marami nagtatanong sa akin about the suspension performance nitong ADV 350 natin. Ito nga lang, pagka ganito makitid yung daan, kagaya nito, pag U-turn medyo challenging. Maghahanap tayo ng U-turn na talaga tayo pag U-turn ng maayos, kasi nga 'di ba, medyo mahaba ang wheelbase nito, so kailangan niya ng malaking space para mag-pivot. And to answer another question about doon sa nagtatanong about sa tawag dito, umaalog or kapag nasa lubak itong windshield natin, by far wala naman tayong na-experience na abnormal na pag-alog. Well, I guess, ewan ko lang sa iba, kasi sabi nila kahit tinanggal na nila yung windshield nila, may mga rattling sound pa daw. Well, normal namang siguro ang rattling sound kapag maalog talaga, pero kapag mga ganito na mga mild lang naman, wala namang problema. Actually, ginamit ko pa nga ito sa mga talagang mabato talaga, at wala naman tayong napapansin na rattling na parang pangit na pakinggan or something is off. So yeah, I hope this answer
your question when it comes to the ADV 350 suspension doon sa mga nagtatanong about it. So ginawa natin ng specific video para lang sa kanya. And yeah, if you guys have more questions, just comment down below and we'll see and if we can answer that, and we can try to test kung anong gusto nyong subukan natin sa ADV 350 natin. Again, if you like this video, give it a thumbs up. Once again, I am Joel. If you are interested in motorcycle related contents, travel and gadgets, please make sure to subscribe to this channel. Thank you. I'll see you again on the next one. Bye guys.